Magandang umaga po sa inyo lahat. First Sunday ng ating service for 2025. Amen. At naway ang pagpapala ng Panginoon ang ating pananampalataya ay patuloy na dumaloy sa taong 2025 na ang biyaya ng Panginoon ay laging kasama natin. Palagpakan natin ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, kasi unang Sunday ng 2025, may tatanong lang ako sa inyo. Nasabi ko ito sa Bible study namin sa King. Ano ba ang pagkaunawa niyo sa pangalan ng ating church, Kingdom of the Christ? Ano ang pagkaunawa niyo? Sipin niyo, mamaya pagkasabihin ko anong ibig sabihin. Then kung ito'y katugma, pareho ating mindset ang ibig sabihin ng Kingdom of the Christ. Marami nagsasabi yung kaharian ng Kristo. Marami nagsasabi yung kaharian ng Panginoon. At marami nagtatanong sa akin, bakit mo pinangalan yung Kingdom of the Christ at church nyo? Yun po binigay sa atin ng Panginoon nung itatag natin ang Kingdom of the Christ in 2010, 14 years ago, ay pinagrasal namin ng mga asawa, ano po kung pangalan ilalagay namin sa aming tatayong church. Madaling salita, nabigyan ako ng wisdom sa pamagitan ng panaginip. Napili ko ang Kingdom of Christ. Ang problema, i-register ko na sa Las Vegas, sa Amerika, hindi tinanggap ang Kingdom of Christ. Sabi nila, marami na pong pangalan ganyan, hindi ko pwede ko. Kaya, pray na naman. Sabi ng Panginoon, matutupad pa rin yung gusto mong may Christ. Ilagay mo, Kingdom of the Christ, meron di. Hindi naman pa sino tayo, the Christ, doon nagtataka sila rin, the Christ. Kaya ano man the Christ, pagkaalam nyo. Di ba lang yan, alam na sinabi ng hapon. Ang Christ po ay titulo para attorney Jesus, Dr. Jesus. Yung po meaning ng Christ. Okay? Alam po ba yun? Ang Christ, hindi pangalan yan. Titulo yan. Titulo ni Kristo. At siya lang ang may Christ. Siya lang may titulo yung nag-iisa lang. Kaya tinawag siya Jesus Christ. Ano bang Christ? Ang Christ ay ibig sabihin ay Messiah. At ang Messiah ay tagapagligtas. Kaya ang ating church, ang kaharian ng Messiah ang tagapagligtas. Amen? Maganda. Lahat na pumapasok dito, nasa ito ngayon, ay ligtas na. Amen? Maganda. At ngayon, ligtas na tayo ngayon ang tagapagligtas sa hindi paligtas. Ganda. Sa Luke 10, pinag-aralan namin kahapon, tatanda mo ba? Ang sabi, umalis ang anak ng tao at nangaral at upang magligtas ng mga tao. Yung anak ng tao. Sino mga anak ng tao sa ating pag-aaral? Jesus Christ. At tayo ba sa anak ng tao? Wala tayong anak na aso. Wala tayong anak ng tao. Tama? At kayo'y naging espiritu nang umalis ang Panginoon Kristo, sabi, isasama ko kami sa iyo magpasangang tanong. Tama? Sa Matthew 10:8. Ang ating topic for this month is about evangelism. Okay. Tingnan natin. Wala pa sige tayo. Okay. Tutuloy na. Ang ating sermon about evangelism, motivational soul winning. Yung ibig sabihin na ang Kingdom of the Christ, Jesus, ang ating Kingdom of the Christ, Jesus about for church. KOTC is a full gospel, non-denominational church, evangelical church. Tayo po ay full gospel. Non-denominational, ibig sabihin, basta naniniwala sa ating gospel, sa full gospel, kayo ay part ng Kingdom of the Christ. Kahit ay Baptist, Pentecostal, any kind, Catholic, ating pong welcome lahat sila. Sapagkat tayo po ay kaharian. Ang kaharian, siya maraming nasasakupan yan. Kaya tayo tinawag Kingdom of the Christ,
tayo ay kaharian ng lahat na nananampalataya. Amen ba? Amen. At least nalaman natin. At non-denominational, ibig sabihin wala kung ano bang denomination kayo as long as full gospel kayo. Ano ba ang full gospel? Yung nakakaroon ng full gospel. Okay. Maraming alam ninyo. There are 27 books of the Old Testament, 27 ang libro ng Old Testament. Sa Genesis, panguli si Pahayag. The first 4 books of the Gospel is Mark, Matthew, Luke, and John. Okay. Sa Gospel na yan, dito nakikita natin ang doktrina ng AOTC. O sometimes tinatawag nilang fourfold Gospel. Pag sino galing sa Gospel, iba, at yan ay fourfold. Ano ba yung fourfold? Dito siya salvation, sanctification, faith, healing, miracle, sign, and wonder, and the second coming of God. Dapat po tayong naniniwala sa apat niya. Yan tinatawag ng gospel. Makikita po natin yan sa Matthew, sa Luke, at sa John. Sa Tagalog, ang full gospel is kaligtasan, naniniwala na sa kaligtasan, pagkabanal. Ibig sabihin pagkabanal, dapat tayong nagiging banal. Ibig sabihin, pinaalis natin dahan-dahan ang ating kasalanan. At kung pwede mong biglayin, pwede rin naman yung bigla natin ang ating pagkabanal. Pagpapagaling. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon si Kristo. Ang nagagawa ng Panginoon Jesus ay magagawa din natin na. Amen? Basta't sa pangalan niya ang ating sasagutin, magagawa natin yan sapagkat may ang sinabi sa atin. Amen? Makikita niyo sa Matthew 28, 19 to 28. At ang pangapat ay ikalawang pagparito ni Kristo. Yung pagpapalik, maraming naghihintay yan. Marami, pagkamatay lang ng Panginoon si Kristo, hinihintay natin bumalik. Pero ngayon po, hinihintay pa rin natin. Sapagkat sinabi naman sa Bible, walang makakaalam sa aking pagbabalik. Sabi niya, kahit ako hindi ko alam. Ang Ama lang nakakaalam ng aking pagbabalik. Pero paghanda niyo ang aking pagdating, sapagkat sa pagbabalik, ay dadalhin ko kayo, dadalhin ko kayo kasama ko akin sa langit. Amen? Kaya tayo narito nagpapagal upang yung buhay na walang hanggan ay magkatotoo at ay makakit sa langit. Yung lang purpose natin eh. Kung wala yung buhay na walang hanggan, lahat tayo hindi maniniwala. Amen? Lahat na doktrina, lahat na simbahan, lahat na naniniwala, meron buhay na walang hanggan ang hinahangal. Amen? Yeah. Mapapahalan tayo lahat. Garantisada na tayo. Amen? Kasi nang tagapin yun si Kristo, nagkaroon na kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan pagagandahin natin ating buhay na walang hanggan. Amen? Dito sa lupa. Kasi kailangan eh. Madaling maalis yung buhay na walang hanggan. Kapag hindi totoo yung pananampalataya, ibig siya nagbago ka sa dami mong gawin. Diyan ibig sabihin, hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa Kristo. Kung tuloy-tuloy ang pagbabago natin, tinanggap natin yun. Okay? Next slide. Sabi, please stand and let us pray. Amen. Ito po yung lang po tayo dahil panalangin bago tayo mag-isa. Mapagmahal na Ama, salamat sa Panginoong Jesus. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Salamat po sa Kanya. Salamat sa pribilehiyong tumawag sa Kanyang pangalan. Salamat sa pagpili mo sa amin at sa aming pagkakataong binigay mo sa amin upang ibahagi ang mabuting balita sa lahat. Kami ay nagpapasalamat para sa mga maging masunurin at ibahagi namin ang katotohanan. Tinutulungan mo kami ng iyong mga pinapayo na tumanggap ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Hindi namin maiiwasan sa pagka dahil sa ang pag-ibig mo ang nagpapaganda nagbibigay sa amin ng kaligayahan. Ito ay umabot sa pinakamadilim at kailan-maliman ng pamamagitan ng iyong mga biyaya sa aming Panginoon. Sinasama namin bilang aming Ama at si Jesus bilang aming Panginoon at ang Banal na Espiritu bilang aming tagapagtanggol. Kung wala ang iyong biyaya, wala sa amin ay hindi kami narito ngayon. Salamat, maraming salamat po sa iyong pong papuri sa kabanal-banalang Panginoon Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Wala po tayo. Ngayon po,
po pa, ipakikita ko sa inyo, ano ba about talaga ang end of Christ? Pero po tayo doktrina o katawa, we believe. Naniniwala tayo ito, ating pinaniniwala ito, at ating pinag-aawaran bilang Kingdom of Christ. Ang una yung the Trinity, ngayon, naniniwala tayo sa Trinity. Pangalawa, the person of Jesus Christ, ang persona ni Jesus Cristo. Pangatlo is salvation, ang kaligtasan. Pangapat ay resurrection, ang muling pagkabuhay. At ang panglima is the second coming. Ang pang-anim is the Scripture of the Holy Bible. At ang pang-pito, KOTC is a full gospel evangelical church. Yun po ang ating pinaniniwalaan na yun po dapat dala-dala natin sa ating buhay kapag tayo nangaral, alam ng tao, alam ng ating pinag-isisuran ng salita ng Panginoon, ano ba ang inyong Israel? Yan po lang natin sasabihin sa kanila, dito po kami naniniwala, at ito po ay pinaniniwala ng halong simbahan. Pero ito po aming pinanindigan na paniwala ng sa kailangan ng patagang aming pananampalataya. At sasabihin ko sa inyo isa-isa, kung saan natin nakuha ang mga basic doctrine ng ating church. Ang Trinidad of the Holy Trinity. God is one. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Processing all the attributes of deity and personality, ang kanyang kabanalan at kanyang pagkalos. Yun ating paniniwala. Si Jesus, ang Ama, si Jesus, at ang Banal Espiritu, yun ang ating paniniwalaan. Yun ang una-una, ang Holy Trinity. At ayon sa 1:14-11, naniniwala ka sa akin kapag sinabi ko sa iyo, ang Ama ay kaisa ko, at ako ay kaisa ng Ama. Amen? O kaya nagtiwala ka sa akin ng dahil na sa mga bagay na ginagawa ko ay ginagawa rin ng Ama. Sa Corinto 3:16, naalam niyong lahat na tayo ay templo ng Diyos at ang kanyang Espiritu ay nananahan sa amin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin ko sa ito, kasama ko pala ang Holy Spirit. Yun. Kaya, pagkasama natin ang Banal na Espiritu sa buhay natin, ang ibig sabihin, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu, lumakad tayo ng tama. Hanggang maaari huwag tayo magkamali sa ating buhay. Kapag talaga kami, bubulungan tayo niyan. Anak, ito tama. Parang mali yung ginagawa ko. At talagang talagang pinili ng Panginoon, matutuwid at matutuwid tayo. Amen? Amen. Ang pangalawa naman doktrina natin ay ang kaligtasan. Lahat tayo narito ngayon na tumanggap na sa Panginoon Kristo. Lahat kayo yung ligtas na. Lahat kayo makikita ko sa langit. Pag wala ako, ang ibig sabihin maling ginawa ko. At pag wala kayo, ganun din naman mangyayari. Kaya, sana, naway magkita-kita tayo. Amen? Kaya, sa kaligtasan, ay makikita natin, it is by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ. Yan po ang kaligtasan. Ang paniniwala na kay Kristo, kay faith, na si Kristo, ang ating Panginoon at kaligtasan. Sa 1:11-12, naniniwala ka sa akin kapag sinabi ko ang Ama ay kaisa ko at ako'y kaisa niya. Kung kayo magniwala ka sa akin, dahil isa namang bagay, isa lang bagay ang ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo, nang kung may pananampalataya ka sa akin, gagawin mo ang mga bagay na ginagawa ko. Mas dakila pa nga ang gagawin mo, ngayon binalik na ako ng Ama. 1 Corinthians 15, tiyak na alam ninyong lahat na kayo templo ng Diyos. Sinabi ko pinag-aralan kanina na nananahan ng Espiritu sa inyo. Pangatlo, ang muling pagkabuhay, resurrection. Kung wala kang resurrection, wala kang pananampalataya kasi ng dahilan. Kaya dahil ng lahat, dadahilan ng dahilan ng lahat na simbahan ng mananampalataya. Kay Katolik man, kung bakit sa Pentecostal, naniniwala sila sa muling pagkabuhay. At least tayo mabubuhay ng muli, dadalhin tayo sa langit with an anointed body of Spirit. Amen. Sinabi ni Jesus, ako ang bubuhay sa mga patay.
Ang bawat isa na nanalig sa akin ay mabubuhay, kahit sila ay mamamatay. At ang mga lahat na nabubuhay dahil sa pamananampalataya sa akin, hindi mamamatay. Naniniwala kapag dito, ay sa akin ng 11. Yan kung ating paniniwalaan. Kailangan maniwala tayo. Yan ang parte ng ating doktrina. Number 5, ang ikalawang pagpalitan. Second coming of Jesus Christ. Pag second coming of Jesus Christ, pagdating niya dito, yung katabi mo si Ate Tess, makikita niyo damit na lang. Kasama siya ng Panginoon Kristo. With anointed body, yun ay muling pagkabuhay. Yung ating katawan natin, mabubuhay. Sabi mo, paano yung mga patay? Nakalibing nga, ang mga apo na yun. Bubuhay ng Panginoon. Walang posible sa Diyos. Alam niyo ba? Walang posible. Yung hindi mo na makita, kaya pa niya buhuin ng Diyos kasi. At isasama niya sa langit with anointed body. O yun ang talagang anointed body. Napakalinis natin. E sabi nga ng iba yung Matthew rin, pag humiling ka, kung gusto, bibigay sa langit. Gusto ko ng steak. Okay, kakalaga ng steak. Kahit ang hilingin mo, bibigay sa ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kaya, magkikita-kita tayo, magkakilala tayo, pero yung mag-asawa, wala kang sabi nila, wala na relasyon, hindi magkakilala, magkakapatid na kayo ng Kristo. Amen? Tingnan natin sa Apocalypse 1:7. Tingnan mo siya ay darating kasama ng mga ulam. Makikita siya ng lahat. Maging ang mga tumutusok sa kanya ng espada, lahat ng tao sa lupa ay tiyak na dahil sa kanya o mangyayari ito. Amen. Apocalypse 1:7. 1:22-4. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Maraming pangako pala Diyos eh. May bahay tayo, hindi na mag-aarap, hindi na magre-renta, may bahay tayo. Hindi ko sasabihin sa iyo ito, maliban kung ito ay totoo. Pupunta ka doon sa upang maganda ng lugar na para sa bawat isa sa iyo. Pagkatapos yung gawin ito, babalik ako at isasama ka. Tapos, sabay tayo, alam mo na ang daan patungo sa pupuntahan. Amen, amen. Pero sa 12 apostol ni Kristo, may isang laging nag-aala-ala. Laging, para pang ito pa sila sabi nito, aming Panginoon. Sino ba yun? Kilala niyo ba yun? Sino? Ha? Si Doubting Thomas. Diba? Sabi nyo, pagkain mo si Kristo, pakita mo sa akin yung tama mo sa kamay. Diba? Ayaw maniwala si Kristo, bumalik eh. Pakita mo sa akin, pinakita pa ng Kristo, ito ako. Naniniwala ka na ba? At doon naniniwala si Tama. Kaya, yun din ating paniniwala, isa sa ating mga doktrina. Okay, number 6. Ito, naniniwala ba kasi number 6? Number 6 na ba yan? Hindi ko ba? Number 6. Ang kasulatan. Yung hawak yung mga Bible ngayon, regardless sa telepono nyo, whatever na binabasa nyo, naniniwala tayong lahat yan. Kung hindi ka naniniwala, siguro, bumalik kayo sa bahay nyo, manalangin at para paniwalaan. Pero alam ko naman kayo lahat na naniniwala, kaya kayo narito. Amen? At yan ang dala-dala natin. Biyag Evangelism Church. Yan ang dala-dala natin na ating i-share sa bawat natin makikita na tao. Huwag natin iiwasan ang masasama. Sa halip, akapin natin ang masasama. Sapagkat tayo ay simbahan, kaharian ng tagapagligtas. Inililigtas natin yung mga naniligaw, hindi yung matutuloy lang ang gusto natin kasama. Hindi yung potensya sa atin. Ang sabi niya, nung pumunta dito sa mundo, ay para sa masasama, hindi para sa mga banal. Banal na nga kayo, bakit pa ako siya? Yung masasama para isama niya sa kanyang kaharian. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Pang-7, KUTC is Evangelical Church. Ibig sabihin, ang ating simbahan ay nagsasalita at pinamamalita ang magandang balita, which is the Bible. Ito yung the Great Commission. Noong may bago pa lang na Kristiyano, sabi sa akin na sila ng Great Commission. Ano ba yung Great Commission? At katunayan, ako kami nag-aaral sa
Sa Bible School, na Pastor Baby, yung kasama ko pa, wala rin apat na haligi. Hindi matibay yung haligi, apat na talaga. Pero meron pa yung mga haligi na iwan dito. Patatag, the Sister Rose, Sister Jean, yan ang mga matitibay na haligi. Mula sa umpisa ng Tatagan Church, andyan na sila. Maraming salamat sa inyo. At ay pinili ng Panginoon. Ang sabi na ito sa pinagkunan ng ating Evangelical Church sa Matthew 28:19, ito tayo. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibibigay na sa akin ang lahat ang autoridad sa langit at sa lupa. Pumunta ka sa mga tao ng lahat ng bansa at gawin mo silang alagad ko. Sabi ng Jesus. Bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At turuan mo silang gawin ang lahat na sinasabi ko sa inyo. Ako'y makakasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan ng mundo. Amen. Napakaganda. Ibig bang sabihin, nasa inyo ngayon, Banal na Espiritu. Naniwala ba kayo? Nasa inyo bawat katawan, Banal na Espiritu. Amen. Kaya pag tayo lumayo, huwag tayo matakot kasi kasama natin Banal na Espiritu. At siguro, parang silang baka sabihin mo, ano bang parte ng ating katawan meron tayo? Ilang baka na sa loob ng ating katawan? Tatlo ang ating katawan. Yung ating laman, yung ating kaluluwa, at yung Banal na Espiritu nasa atin. Huwag nating malungkot ang Banal na Espiritu kumalas. Pwede kumalas sa atin ang Banal na Espiritu. Kapag pananaw mong dikta sa inyo ng Banal, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Patuloy ka pa rin sa ginagawa mo. Bumalikan mo rin sa dating ginagawa mo. Aalis ang Banal na Espiritu. Nasa Bible yan. Magiging malungkot siya at hindi ito nakakabuti sa atin. At alam ko naman sa kayo, ay wala mangyayari. May umalis pa sa atin, pupunta din naman yan sa Disencar. At yung ating panalangin. Yung mga umalis sa Kingdom of Christ, kasi tao lang eh. Isang tao, tinitingnan yung mali, tinitingnan yung salita ng Panginoon eh. Anong problema sa tao, di ba? Tinitingnan yung pastor, hindi mo maganda mag-preach yan eh. Maganda yung nag-preach sa CCF, o maganda nag-preach kay Lapid. Huwag po yun at isipin, kahit saan kayo. Ay isipin natin yung salita ng Panginoon. Bagay na dinala sa ibang bansa, hindi yung titin yung pastor, hindi yung salita ng Panginoon. Para lagi tayong maging masaya. Hindi tayo maging masaya. Kahit naman siya po tayo po, lagi tinumunan nyo ang ginagawa ng pastor, ginagawa ng kapatiran. Pwede po tayo mag-suggest kung galing nyo sa ibang church. Pwede po mag-suggest, suggestion lang po. Ibig sabihin, pinipilit nyo, ito po yun. Diba? Yung suggestion, pag tinanggap, maganda. Kung hindi, maganda pa rin. Amen? Kaya, palakpakan natin. Ngayon, ano ba ang ating mission? Ano ba ang mission ng KOTC? Ako, hindi yung mababasa pag mapasahin ko lang. Ang mission ng KOTC, ang ating mission, KOTC tayo ay tinawag upang ihayag ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus at ang mga paniniwala ng evangelical na pananampalatayang Kristiyano. Kung hindi nyo pumatang, ito po sa ating board ngayon, ang ating mission and vision. Tsaka ito dito sa likuran natin sa board. Tingnan nyo po, para makita nyo po. Tingnan lang po ninyo, para alam nyo po. Ayun, ito po. Pag-doubt kayo, nalimutan nyo ang aking sinabi. Basahin lang nyo po. Tuloy natin. Upang mapanatili ang pagsamba sa Diyos at magbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tao ng pag-ibig kay Kristo. Ang isang pagsinta ng katwiran ay dapat kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa kanilang kapwa kilala. Tulad ng isang atleta, ang aming misyon o ang ating misyon ay dapat kumpletuhin ang takbuhan patungo sa finish line sa pag-aabot sa kaharian ng Panginoon sa Kristo. At tumanggap ang mga naggantimpala sa langit, ipinangako natin ang ating buhay kay Kristo at nagpagtipan ang isa't isa at ipakita ang kanyang Espiritu sa pamamagitan ng pagsamba, pagsaksi,
at ministeryo na mga pangangailangan ng mga tao ng simbang ito at ng komunidad. Yung po ang ating vision. Yung ating vision is the community. Bakit po ba sa community ng kumandara din na yung Kingdom of Christ? Ang totoo po nito, makabago na tingnan dito, nakita ko sa paligid ko, sugalan dito, kung bago may tuhid na, kabila, may sugalan, hinuman. Sabi ko, no, ba? Paano mga pag-evangelist dito nakakatawag naman? Ay palita pa naman yung araw, o binata. Kung kakante ng kapitenyo, kanila, diyon, tondo, ang kanilang kapitid. Anong araw ko totoo po yun, naliligaw kay Mrs. Nako, ang hali po, di pwede gabi. Delikado po. Ang hali. Kaya paano akong in-check kung hindi ko araw. At ito man po, nakuha natin sa tama sa Panginoon. Napagkatiwala na ko ng mga kapitenyo. Okay. Ngayon, napili ko sa inyong vision. Ngayon naman, ano mang vision? Ano mang gusto na makita natin sa ating pananaw? Ano ba pa? Ang sabi nung ginawa ito, ang sabi ko, sa susunod na ilang taon, ang vision ng kaharian ay tumulong sa mga tao na matuklasan si Jesus at ang kanyang paglalakbay at makita ang karagdagang pagunlad. Ang ating layunin sa mga sumusunod na ay kaabot ng 77 beses sila. Diba? Yan ba karami 77 beses? Ibig sabihin, wala kang inyong karami. Okay? Ano pa sabi ng Panginoon? Ang kaharian ko na mangailangan ng mga tao na dapat iligtas. Ang sabi niya, maraming aanihin, walang mag-aani. Kaya pala tinatawag dito ni Christ, yung mga bagay na yun. Amen? Tayo po ang mga aani. Bawat isa sa inyo ay dapat pong maghayag ng salita. Amen? Okay, gawin natin. Sa mga tinatawag na life groups, o cell group, fellowship and Bible study group, men and women, youth children ministry, ay patuloy na lumalaki habang mas maraming taong maging kasangkot at interesado sa KOTC vision. Kaya po ba interesado sa vision natin? Amen. Amen. Makakita ko na pakita mo marami tayo sama-sama. Kaya ito, yung masinang mo, yan, nakaupo niya ba ng Espiritu sa ngayon? Naghihintay po kung saan sa nilipat ang katawan. Yung katawan makukuha yun, dadali niya, kanya pupunta ko ng Espiritu. Amen? Totoo po yun. Bakit totoo? Sabi ng Panginoon, 2 o 3 magkatipon-tipon sa pangalan ko, kasama niyo ako. Kasama natin po ng Espiritu. Amen. Alam ko natin ang Panginoon. Continuation ng ating vision. Pakipagtulungan sa Diyos. Dapat natin tutulungan din pala ang Panginoon. No? Ang aming layunin ay paunlatin ang kayuti, ang kaharian ng tagapagligtas bilang magkakaibang grupo ng mananampalataya ni Kristo at sa pag-iisip ng kaharian. Na magkahangad na magtatag ng tunay na komunidad habang sinusulong ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin o tatipo prayer, pag-ibanghelyo, evangelism, gaya, pagbibigay kapangyarihan at pagbabago ng buhay. Ano ba yung pagbibigay ng kapangyarihan? Ibinigay na sa atin ng Panginoong Kristo lahat ng authority para ating makatulong sa mga tao. Lahat ang pagpapagaling, paggawa ng milagro, ang tinatawag na signs and wonders, ay binigyan na sa atin ng pag-ibig sabihin. Kayo, any one of you, ay pwedeng magpagaling sa pamamagitan ng Panginoong Panginoon Kristo. At pinagsasabi na, kung tayo talaga may pupunta may sakit, pagalingin, kailan ba't ayun tayo tulad ng ginawa ng Panginoon Kristo? Okay, mag-ayun tayo. Alam niyo ayun, no? Kapalipan tayo ng buong muna. Hindi tayo kakain. Ano sabi? Pagbabago ng buhay, tanda at kapamalagan ng Diyos, higit na makatuon sa mga panalangin at personalidad ng pag-iisip sa kanila. Lagi ating mindset at doktrina ng Panginoon. Ang mindset natin ay paghahayag ng salita at pag-iimbita sa ating mga kaibigan na sumama sa atin sa kaligtasan. Amen? Amen.
Saan ang galing ang ating graduation na diba? Sa Matthew 20:16-20. Ang 11 alagad ay umalis patungong Galilea at nagpunta sa bundok kung saan sa sinabi sa kanila ni Jesus na punta. Nang makita nila siya, sinamba nila siya. Ngunit ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan. Yung sinabi kanina. Pero pa sa inyo nag-alinlangan sa Panginoon? Kung isang pagalinlangan, kung may problema tayo, nag-alinlangan tayo. Sa akin, tagal-tagal naman ng Panginoon magbigay ng sagot sa aking problema. Kasi hindi pa nakita ng Panginoon puso niya talaga sa akin. Ang pagkitis natin. Alam mo lang, lumapit si Jesus sa sinabi sa kanyang mga lahat. Ibinigay na sa akin ng lahat ang otoridad sa langit at lupa. Ibinigay sa kanyang ama. Ang otoridad. Ano gagawin niya ngayon doon? Ang gagawin niya ngayon, sabi sa 19, kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo nila sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan mong maging bagong alagad na ito. Sundin ang lahat ng utos na binigay nyo. At tiyakin mo ito. Ako at kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Palakpakan natin ito. Next slide. Ang sabi, hindi nyo ako pinili. Hindi nyo ako pinili sa akin, Panginoon. Ako ang pumili sa inyo sa bawat isa. Amen? Yung pala hindi pala, kaya pala tayo dito, hindi tayo pumili. Tayo pinili ng Panginoon, kaya dito tayo. Sa dami-dami ng tao, amen, punong-punong ang mall, kayo lang ang pinili ng Panginoon dito. Amen? Kaya mahal kayo ng Diyos. Amen? Amen? Yung nasa mall ngayon, nagsasaya dito sa lupa. Tayo naghihirap sa lupa, pero masaya tayo sa langit. Sa lupa, may hangganan ng buhay. May kamatayan. Tayo, may kamatayan din. Subalit, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang beauty ng Bible eh. At yun ang beauty ng pananampalataya. Kung wala yung kagandahan na yun, wala tayong lahat. Kagandahan ng kamunduan ng ating makikita. Maganda rin naman. Pero di ba pinagpapawal ng Panginoon yun eh. Sabi ng Panginoon, pag-araw ng linggo, sa akin ka. Lunes sa Sabado, doon ka sa kanila. Okay lang yun sa akin. Pero linggo, akin ka naman. Masama ba yun? Di ba? Ang Diyos ni Sa'yo, sabi pa, kumita ka pala kayo eh. Ng 100 eh. Ito naman ako 10 piso. Kasi sa kuba, 8 piso lang. Di ba? Eh, kumita, tumama ka, meron kang kamag-anak, namatay, binigyan ng 10 milyon. Ibigyan mo kaya siya ng 10% doon. Nahirap nasa sa inyo na yun. Okay? Ano sabi pa rito, ito maganda nito eh. Pinili ko kayo at hinira ko kayo upang kayo humayo at magbunga. Okay, ibig sabihin, pag tayo humayo, kaya naman magbunga. Kasi karamihan sa atin sila tayo, humayo lang, kaya naman yung pastor eh. Magsasabihin yung pastor eh. Sino ang bahala dyan? Meron pala si Pedro, pag nag-share, kaya pagpakan natin, hindi pa kasi rin tapos na iwanan natin. Hindi nga magbubunga yun. Amen? Ang ibig sabihin sa atin ito, sa pagkalawa, humayo kayo at magbunga. Ibig sabihin, magbunga, may madadala tayo sa kanyang kaharian. Eh kung maayon, sasabihin natin, hindi magpupunta sa kaharian. Eh, paano wala pag-ayon natin? Useless. Upang manatili ang inyong bunga. At upang anumang hininyo sa aking ama, ay sa pangalan ay ibibigay ko. Napakaganda. Kapag tayo humayo at nagbunga, dahil wala ang ibibigay ng Panginoon. Paano mga pagbunga? Kailangan inaalagaan natin yung ating sinisira. Ginagalang natin, pinupunta natin. Hindi pagka kung natin iwanan natin. Sasabihin natin, karamihan, bahala mo lang ng Espiritu sa Kanya. Hindi yun, masabi dito, hindi yun. Hindi yung purpose na doon. Pag kayo umayo, ay may nakita bunga, pangalagaan yung bunga.
Para yung halaman, pag nagtanim ka ng sili, i-cultivate mo ang sili. Alam, magbubunga ng masasarap na sili, mahang pa sa pinakamahal. Amen? Amen. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon sa evangelism. Okay, alisin po natin sa ating mindset na pag-evangelize ako, bahala ko ng Espiritu. Sabi ng Espiritu, kaya kita pinahahayo eh. Kung gagawin ako din pala, ako na maghahayo. Amen? Yeah. Baguhin natin ating mindset. Pwede ko mas sabi, pipilitin nyo. Okay? Alagaan lang. Hanggang hindi pa lumalapit sa atin, hindi pa natin pag yung alaga, Mari, kumusta ba? Lalo na kapitbahay natin. Mamahalin natin ang ating kapitbahay. Amen? Yung mga hindi palinta. Bakit? Kapag kayo nadapat, hindi mata, ang lalapit na sa inyong kapitbahay. Kaya mamahalin natin ang kapitbahay. Tulad ng pagmamahal na ginawa ni Cristo sa ating kapwa. Amen? Ang karya ng langit ay paniniwala para sa mga naniniwala kay Jesus na mayroon isang walang hanggang paraiso na naghihintay sa atin. Doon sila nabubuhay, magpakilanman ay masaya. Ang tayong paraan ay upang maabot ang karya ng langit at sa pamamagitan ng paniniwala. Through faith. Okay? Ang etik ng pag-ibig ay ang pagtuturo ng pag-ibig ni Jesus. Binigyan din ni Jesus ng pag-ibig, hindi lamang dapat isagawa sa kaugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa at Jesus. Kundi pati rin ito ang pinakamahalagang bahagi ng pag-ibig sa mga hindi pananampalataya. Ang ibig sabihin, pakita natin ating pag-ibig sa kanila bago sila tuluyang manampalataya. Hindi pwedeng mo nagpalataya muna sila so wala naman tayo pag-ibig. Pakita mo natin ang pag-ibig. Ang pagmamahal dapat ipaabot sa bawat tao kabilang ang mga kaaway ng isang tao. Hindi mamahalin mo sa isang kaaway. Yan po ang pamamaraan ng evangelism. So, ang pagkawaliw pagligtas ng kaluluwa ay gawain ng pangarap ng salita ng Diyos upang bigyan ng mga tao ng pagkakataong tanggapin si Kristo at magkaligtas magkaroon ng eternal life. Ito ay ibagi tulad ng political campaign. Dito yung lupas, kung ating na ibanilin di ba pangalating ka. Talaga ng pangako, hindi naman napapaula. Dahil hindi. Pag naako tayo, ang sa Bible natin sinasabi, ito ay totoo. Ito ay isang responsibilidad para sa lahat ng mga Kristyano. Itinatakbong ng dakilang utos sa Matthew 28:19-20 ang kalahatan ng pagwawagi ng kaluluwa. Soul winning. Anong mga evangelism strategy o diskarte ang nakakapanalo sa kaluluwa na ginamit ni Jesus? Ano bang ginamit ni Jesus para siya makapag-imbita? Maka-shake the soul. Number 1, ang strategiya o diskarte ay ang pagdalaw sa unbeliever. Dadalawin natin, halimbawa, at kapitbahay, may sakit, may kilala ka, kamag-anak, hindi ka mag-anak, hindi magligtas. Dadalawin natin, lalo malaki sa ating kaibigan. Ano diskarte ang pag-imbita sa unbelievers? Dadalaw mo na siya, everyday, i-invite mo na siya. I-invite mo siya ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangatlong diskarte o strategy na magbigay ng bagong kaluluwa, makikita sa pamumuno ng isang banal buhay. Ang napakaganda po mga kapatigan. Kung hindi makikita sa atin ang tunay na buhay Kristiyano, walang maniniwala sa atin. Ang napakaganda nito, kapag dati isa kang makasalanan, at ikay nakita ng bago, doon tayo nakakakuha at maniniwala sa atin. Amen? Napakaganda. Yung mga dating makasalanan, na turambat sa community at nakita nagbago, yun ang makakakuha agad ng isang kaluluwa. Pangapat, ang diskarte na nagbibigay ng bagong kaluluwa sa pangaral ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, gagawin din natin ang Biblia o salita ng Dos sa ating pangaral. Panglima,
Ang diskarte ay nagbibigay ng bagong kalwa sa paglilingkod ng may spiritual na kaloob. Kala tayo spiritually. To share sa ating sarili na tayo may spiritual na naglagay sa atin. Pakain, ang diskarte na nagbibigay ng bagong kalwa sa iba't ibang pamamaraan. Maraming diskarte o strategy para tayo makapag-akal. Tayo lang nalalaman kung meron pang iba na gumagawa ng luksang parangal. Kaya naman nalaman na may nagagawa ng luksang. Iba ang luksang parangal. Ang luksang parangal, pag may nakikita sa atin na anumang religion ay pinupuntahan natin, ay part ng evangelism yan. Pag nakikita kasi, napapasin nyo, pwede ba kayo magluksang parangal sa amin? Pwede kayo pagdasal, di ba? Yung mga katoliko, luksang. Pag ginagawa, tayo. Doon natin sila libat ng buhay. Hindi sabi, hindi kami pwede, hindi kami naniwala sa ganyan eh. Yung 7 days, 14 days, whatever, no? Hindi dapat, oo tayo, pero hindi rin ka lang 14 days, pwede ka natin yung ating Christian way, salita ng Panginoon. At yun ang ginagawa. Kaya, ano pa, ang pag-evangelism, pero silang, yung tradition. Yung tradition, yung pagiging mabuting Pilipino. Mabuting Pilipino, masyadong mabait. Yun. Yeah. So yung katabi mo, hindi ka OFW na pamangkin bago buhay mo. Straight evangelism. Yung nakikita ba kayo mga sa kasada nagsisigaw? Dito na, Panginoon, humanda na kayo. Yung isang paraan na evangelize. At pagbibigay ng true eulogy, yung kanina ng isang paraan, true prayer yan. Signs and wonders, naman siya ng wonders. Ang sign of wonders, kapag kayo nakapagpagaling, kaya siya yung dali mga milagro yun, sa ating milagro. May kasi nakapagaling nyo, yun ang milagro. Diba? Marami na, sa kitsa marami ganun. Hindi lang dito mga Amerika. Yeah. Paano yun? Is preventive soul winning. Ito mga resulta. Maging tunay na Kristiyano, mamuhay ng pare-parehong Kristiyano sa buhay at humingi sa Diyos ng pasarin ng Ebanghelismo para sa iba. Alamin ang Ebanghelyo, alamin ang Ebanghelyo at maging handa at ibahagi ito sa iba. Lumikha ng pagkakataon, kumanap ng mga pagkakataon, ibahagi ang salita ng Panginoon at ito na itong ginagawa. Kung tayo makipag-usap, huwag tayo masyadong Kristiyano. Sa umpisang pag-usap lahat, babasahan natin mga verso kung anong verso sa sabihin natin. Pero hindi naman terminology pag-Kristiyano. Iligtas ang mga kaluluwa. Hindi pwede po natin. So kung paano umpisa pa lang, kaibigan muna, ilalanin. Pag yung ginamit yung pagkapa-Kristiyano niyo sa unang sektuan niyo, hindi kayo makakakuha. Iwanan kayo. Tsaka kung may dala kang Bible, pag-evangelize nyo, wala kayo dalang Bible. Pero kung Bible, maliit lang ang English pocket. At sasabihin nyo, oh, paano ba sinabi yung Panginoon eh? May dala ko naman ba? John 3:7. Lagi ka pa rin John 3:7. John 3, John 3:5, John 3:3, John 3:5, John 3:7. Pasahin nyo. Ano yun? Alam nyo ba yun? Alam ng John 3:3, John 3:5, and John 3:7. Pakisulat lang, hindi nyo alam kasi gagamitin nyo sa evangelism niya. Ang tawag namin dyan, Magnum 357. John 3:3, John 3:5, John 3:7. Maging tunay tayo sa another effective surveying. Maging isang tunay sa pagpag-usap at tandaan ang pangalan ng mga tao. Dapat tayo magdala ng isang ballpen kung tayo mag-evangelize para malagay natin ang pangalan niya. At tingnan yung tao para matandaan siya. Meron ko na sinasabi para matanda siyang tao, hindi nga isang bagay na mahihintulad mo para lagi mo mamimulin siya. Magsimula sa kanilang interes. Hindi yung interes mo, lagi mo sasabihin sa kausap mo. Kunin mo muna ang interes niya. At sumakay ka sa interes niya. Ito magandang paraan. Tama? Kasi kung interes mo lang, lagi mo sasabihin sa kanya, hindi siya ganado rin. Kaya interesado tayo sa kanyang interes. Anong interes? Kung may trial siya, may problema siya, yung dapat natin magawaan. At natin masasagot siya.
Huwag po muna. Yan, subtracting. Huwag tayo muna ng pula sa ating kausap, kung may pupunay tayo, hindi. Wala tayong pupunay sa kanya. Kung masyong niya, pag siya, wala mo ng pula sa unang nasakuhan mo. Makipagkaibigan. Makipagkaibigan sa mga tao sa halip na subuong i-convert sila. Kaibigan mo na, huwag i-convert agad. Para tagapin mo nga. Tagapin mo Panginoon si Kristo. Nagtimahin ka. Hindi pwede gano'n. Kaibigan mo na, kaibigan. Okay? Conclusion na lang tayo. Minsan sinabi ni Jesus, suma sa inyo kapayapaan kung paano sinugo ko na naman, sinugo ko rin kayo. Ilang mananampalataya ang nakabasa ng talata nito ng kasultanon. Anong gagawin mo dito? Sinabi ni Jesus sa sinugo ka, nararamdaman mo ba na ito'y ipinadala? Kanino ka pinadala? Ang bawat alagad na sinugo ay sa mga mananampalataya upang sila'y maging alagad ni Kristo. Ito siya pinadala. Sa madaling sabi, kapag nanalo ka sa isang kaluluwa, binibigyan ka ng lugar na walang buhay ng kaligayahan kasama ng Diyos. Ang pagdalaw, pagkanyaya at pamumuno sa isang banal na buhay, ang pangangaral sa salita, at paglilingkod na may spiritual na kaloob ng lumang diskat na ginamit ni Jesus upang maging mahusay sa pagmamahagi ng kaluluwa, at di tayo malayo sabihin sa ating mga kwento, ang tagumpay ng pagmamahagi ng kaluluwa ay dapat tayong manatili. Tungkol na sa ating pagmamahagi. Maraming salamat po. Tabayo na po tayo po ay manalangin. Panginoon Jesus, pumunta kami sa lugar na ito ngayong umaga upang mag-alay ng pagsamba at sakripisyo. Nagkaroon kami ng isang kahangang oras. Salamat sa pag-ipag-usap mo sa amin at ilan sa amin ang umating sa lugar na ito upang ang paggabag ng puso ay nasa ayos. At ang iba ay tumating sa manuba sa inyong pag-ikay bigyan ng tanging pag-asa sa Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming tahanan. Ipakita mo sa amin ang tamang paraan ng pagsundin ang buong linggo ng aming pagbabalik na kami magpapalito sa mga dakilang bagay na nagawa mo sa aming buhay. At pinapadalain po sa oras na ito ang isang mga kapatid na may mga problema, may mga bumabagabag sa Lord. Ipunin po sila. Tulungan niyo po sila. Kasi pamalit ng aming pasama-samang panalangin, ito po ay mangyayari. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po.